pumunta tayo doon sa mga pangyayari po na naganap doon sa mga rally, mga kababayan. At ito nga pong mga DDS, nagpupumilit na makapasok, nagpupumilit na sila ay isama doon sa parally po, doon sa white ribbon rally, mga bossing. Paawa effect, pakurakot, walang pambili ng sapatos, sabi ni Alonly TV. Ito nga po. Kay Teddy Casino at mga kasama niya doon, imbitahan niya si Mike Defensor. Nok no putik naman, ito talaga. Hilig ng mga DDS sa mga ganitong style, mga kababayan. No? Yung tipo bang makikisali sila, makikisama sila doon sa ibang mga rally. Tapos sasabihin, hindi naman para sa mga Duterte itong ginagawa namin. Diba? Sabi ni Jorge Edralin, hindi impitado, pero nagsusumiksik. Correct, Sir Mike. Ako mahirap lang, gamit ko sapatos, Tods, at Mineton ka. Di ba? Sabi ni Sir Alex De Gala. Kaya yung kay Bongo-Bongo, pacharot lang ho yan. Okay, pakinggan po natin mga kababayan, itong si Harold Respicio at yung kasama niyang mga nandun na nagpupumilit na makisali, makilahok, makisama, kaso ayaw silang tanggapin doon. Bakit? Para lang naman sa mga Duterte ang sinisigaw nitong mga ito Pakinggan ho natin mga kababayan. Sabihin mo kay Teddy Casino at mga kasama niya doon, imbitahan niya si Mike Defensor na magsalita sa taas. No, putik. Ano naman sasabihin ni Mike Defensor pag nagsalita doon sa taas, mga kababayan? Yun na naman pong 18 marites. Yun na naman pong puro kung ano-anong mga pagsasabihin. Wala na pong ibang sinabi kundi kasinungalingan. I-explain niya yung lugar nila doon sa nahuli, yung sa sinasabi ng NBI, binago daw ng walang pagpapaalam o walang permit para maging tugma doon sa kanilang negosyo. Yan lang naman ang sinasabi ni Defensor mga bossing At alam natin mga kababayan, na pinipilit at gustong-gusto na masibak ni Defensor ang presidente natin. Bakit po? Kasi alam niya, madaming mayayari sa kanya. Which is, eto na nga po, umpisa na. Di ba? Yung mga bahay bembangan, nung asawa't anak, dawet, di ba? Ma'am Princess Paris, live ba ito? Live na live po tayo. Sabi ni Lucy, pa-cute! Imbitahan niya yung mga 18 Marines na tumayo sa taas. Putik naman. Lagi hong isinusiksik yung mga 18 Marines. No? Yung 18 marites, lagi pong ipinagpipilitan nitong mga ito. Mga kababayan, nakakahiya na yung mga sinasabi ng 18 marites. Sabi nga natin, falsus unos, falsus omnibus, isa mali, mali na lahat. Sa marites, lahat mali. Tapos gusto nyo isiksik pa dyan. Yung mga tao na nandoon, mga kababayan, yung mga nag-organisa nito, sinabi naman nila walang kulay Gusto lang nila na talagang manawagan na mahinto na yung korupsyon. Pero tayo po, alam natin kung ano ang dahilan kung bakit itong sila Respicio ay nandyan po, mga kababayan. Di ba? Erwin Locre at Ed Ong. Alam natin yung gusto nilang mangyari. Para po, lagyan ng kulay, yung mga nandoong mga tao, sabihin na Presidente Marcos na naman ang pinuno o ang leader ng mga korupsyon ng mga ito. Wala na maniniwala Diba? Sabi ni Jorge, kawawa na yung 18 marites, lunod na yan. Lunod na sa kaso ni Trillanes pa lang. Yun yung iba pa. Totoo Kung totoo na merong 5 milyong matatanggap kada isa, yung 18 marites na yan, kulang na kulang yun, mga kababayan. Sa dami ng mga pinangalanan nila na hindi naman daw totoo, karamihan doon, for sure, hihingi ng mga danyos yan. Kung 5 milyon na natanggap nila, paano kung kada isa doon, 5 milyon ang hingin pag sila ay natalo sa kaso? Di bulok na sila sa kulungan. Yung mga nagpupumilit na iharap sa kanila, nagpupumilit na isama sila, tingin nyo po ba, tutulungan sila noon? Tutulungan ba sila ni Baligod kung may kaso na din kay Trillanes, kung may kaso na din sa ibang mga
personalidad. Tutulungan ba sila ni Defensor kung etong Defensor at buong pamilya niya sandamakmak na din ang kaso? Hindi. Malamang sa alamang po, iwan yan. Tutulungan ba sila ni Marcoleta, mga kababayan? Kapag yung talagang ipit na sila, may kaso din plunder si Marcoleta, mga bossy. Wala. So sa madaling salita po, mga boss chief sir, nagpagamit yung mga utu-uto, no? Hindi nila inisip na posible silang iwan sa ere nitong mga ito. Dahil sila yung mga nasa forefront ng paglaban sa korupsyon dito sa Pilipinas. Oh. Ngayon po, welcome na welcome po ang ginawa ng White Ribbon Movement ngayon, ng White Ribbon Rally. Kayo lang ang hindi welcome. Dahil alam na talagang ang gusto nyo lang naman isalba, isagip ang mga Duterte. May kulay yung sa inyo at hindi nyo maitatago yan. Na pinag-iisa niya lahat ng mga taong tumatawag sa korupsyon. At welcome yung sinabi nila na dapat Hindi kasi naman yung sa inyo halata umpisa pa lang halata na puro kasinungalingan lang yung mga pinapakalat ninyo Naalala ko, pumunta pa kayo doon sa Congress. Ang sinabi nyo papa-impeach nyo si Bongbong Marcos. Ni isang congressman walang sumuporta sa inyo. O di ho ba mga kababayan? Ni isang congressman walang nagsulong doon sa isinusulong ninyo. Nung tinatanong sila mga kababayan, nandun pa sa unahan si Chavit. Manong Chavit, sino sa tingin ninyo ang mag-i-endorso na congressman dito sa isinusulong ninyo? Secret daw, secret. Putang ina, wala naman palang congressman. Walang nagpursige. Di ba? ito ay walang kulay at dapat ito ay hindi partisan. Kami po ay handa dito na hindi magsalita ng Duterte. Handa Paano po kaya papaniwalaan tong si Respicio rin kaming hindi magsalita ng anti-Marcos. Ayan, sabi ni Bute na i-komento din ni Sir Alex De Gala. Boy, umuwi ka na sa bayan nyo at magtrabaho kayo. Kasi alam ko si Harold Respicio is vice mayor di ba? Vice mayor siya. No, Ma'am Merly Belen. Pero parang ang lagi at araw-araw kong nakikita po, nasa mga rally itong mga ito. Araw-araw kong nakikita, puro yung mga kasinungalingan na isinisigaw nila sa mga rally para po mapabagsak si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ko yata nakita kagaya nung ibang mga vice mayor at mayor ho. Sa Marikina, hindi mo makikita na mga naing dito nandoon, no, sila Mayor Man, sila Marcy Chedoro, mga nagtatrabaho po para sa kanilang lungsod. Itong tao na to, araw-araw ko nakikita, nasa rally lang. Kawawa naman niyo yata. Yung mga kababayan, itong si Harold Respicio, no? Kumbaga, ibinoto ninyo para mag-rally lang. Ibinoto ninyo para sumigaw ng impeach si Bongbong Marcos. At alam natin kung ano ang dahilan, kung bakit dahil gusto nilang pagmukain na ang vice-presidente ay pinupolitika lang at ang totoong dapat i-impeach ay ang Presidente Marcos natin, no? Na puspusan ang pagtatrabaho. Sabi ni Ma'am Merly Belen, anong ginawa niyan? Niya dyan, Vice Mayor pala yan, pinapasahod ng bayan yan. Tanggalin na yan. Siguro yung mga kababayan nito, no, sising-sisi. Biruin mo, ihinalal natin, tutulungan ko ang Reyna de la Merced na ganito, ganyan, ganito mga gagawin. Tapos makita mo, isa ka sa taga Reyna de la Merced. At tama ba? Reyna de la Merced yung lugar nila. Tapos makita mo araw-araw nando sa rally lang. Handa rin kami magsalita na hindi anti-dilaw, hindi anti-left, kahit ano. Basta sasabihin lang namin, itigil na ang korupsyon. As a matter of fact, Ano lang? Bakit papanik pa sa entablado? Okay na yan, makisigaw ka. Pagsigaw ni Teddy Casino, itigil ang korupsyon. Di gayahin nyo. Bakit pagpipilitan pa ho na umakyat sila sa entablado? Okay na yan. Gumawa kayo nung sariling rally ninyo. Kasi ang nakikita kong estilo ho nitong mga ito, mga kababayan, no, kagaya din po nung ginawa nila Vic Rodriguez doon sa New York.
Alam nila wala na masasama sa rally nila eh. Ang ginawa nila, nakisali sila doon sa rally, doon sa Araw ng Kalayaan sa New York. Nakisama, ano ba pangalan nila doon? Parang Sara something like that. Maisog nila. Mahilig po sila makisama doon sa mga rally para magmuka na madami ang sumasama sa rally nila. Tapos ang gagawin pa, ipapamukha pa nila. Ganito na, kadami sumasama sa rally namin. Pero ang totoo po, itong mga ito, Diyos ko, yung mga covered court po hindi mapuno nitong mga ito. Miski po nung nabubuhay pa si dating Pangulong Duterte, mga kababayan, at tumatawag ng rally po, mga bossing. Hindi na nila napupuno. Ay, sorry! sorry. Ibig ko sabihin, miski po, nung si dating Pangulong Duterte ay nakalalaya pa po, mahilig silang magpatawag ng rally at hindi na po napupuno, mga kababayan. Sorry, no? Pagkakasabi ko miski nung nabubuhay pa si dating Pangulong Duterte. Hindi, totoo naman, di ba? Ang gagawin ng dating Pangulong Duterte doon, gaganyan. I am Batman, nakita ko yung pangalan mo dyan. Gaganyan. Isug ka ba? Yung mga DDS naman. Opo, isug po kami. No? Kung ganon, sumama ka na sa maisug. Tapos pagdating nung araw, wala naman sumasama. Hindi naman mga pumupunta. Di ho ba? Daisy Almenario. Papatuloy nga yung ginagawa nilang impeachment laban kay VP Sara Duterte. Okay, fine, di magpatuloy kayo doon sa Senate. Basta anti-corruption, go ahead. Pero ipagpatuloy nyo rin yung mga ginagawa nating iba para totally mawala na. Bakit parang sinaulo na to? Lagi na lang pasigaw. Yung mga pinagsasabi. Ang corruption sa Pilipinas! Okay na yan. Hindi. Dumalo kayo, di ba? Hindi naman kayo yung mga main character dyan. Hindi naman kayo yung mga mismong nagtaguyod at nagtayo niyan. Pwede na kayo dyan sa sagigilid. Pwede na kayo sa gilid. Diyan na lang kayo sumigaw. Okay na yon. Wag na yung kailangan pa parang napaka-importante mga tao ninyo. Kailangan pa kayo pa yung paakyatin sa entablado. Hindi na.